Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan de la Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Wednesday, July 10, 2024. Kasama natin Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Good morning, Pat. Good morning. Mamaya-maya si parang Jonathan de la Cruz na andyan na yan. Maulan, makulimlim. Ha? No, medyo hindi naman kalakasan pero talagang wet day. Wet day. Dalhin niyo po yung inyong payong o kapote. Mapapanood ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook, sa YouTube. Paki-follow, like, share, subscribe, comment. Dito pwede kayo mag-comment sa aming text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Sa Signal po, yan ay Channel 24. Sa TV Plus, Channel 27. At sa GABA Affordabox, Channel 25. Magandang umaga po. Tama, makulit. Ayokong batiin ng happy birthday yung aking kaibigan, si Claire Papa ng United Laboratories. Yan ang Corcom ng Unilab. Pero alam mo pala, ang Corcom hindi na talagang community service. Marami silang ganyan, yung mga lalo na sa mga teachers. Naggagawa sila ng mga seminars. At yan ang pinagkakaabalahan niya, kaibigan ko, si Claire Papa. Mahusay. Si Claire, dating Unilab siya dati. Unilab ngayon. Hanggang ngayon pa rin. Pero yung concentration nila, yung community. Community. Lalo na sa education teachers. Forte at advocacy ni Claire yan. Taga Tuesday Club yan, kasamahan namin. Ganun ba? Okay. Galante yan. At happy birthday din kay... Hindi, wag kong batiin to. Sino pa rin? Abogado to ni si Philip Nazareno. Pansit na pansit ka ba? Pansit na pansit ako ngayong maulan, umaga. Ano yan malapit kay President BBM yan. Ganon. Doon sa Hawaii, magkasama sila ng apartment. Kumbaga, si President BBM nakitira sa kanya. Ganon. Doon sa Hawaii.
Nakitira sa kanya. O nung 86. Nung, at the time, nung na-exile sila ron. Wala namang matirhan si... Kinekwento ni BBM yan mismo. Hindi si Philip ang nagkwekwento. Si BBM. Abay, maganda yan. Yung iba ang nagkikwento para sa'yo. Hindi yung biglang mababagsagan kang kingmaker. O, bayaan mong iba. Kinekwento mo sarili mo. O, kinuwento mo sarili mo. Bayaan nyo po na iba magkwento. Mas napaniniwalaan nyo. Oo. Yan pagbubuhat ng Kingmaker. sariling... tawag dyan, pagbubuhat ng sariling inodoro. Inodoro, sobra ka naman. Hindi naman pala. Teka, ito hindi pagbabati pero nakikiramay kami sa pamilya uli ni Decoroso Cunanan. Ano to, masugid na taga-subaybay, ang mga kunanan dyan sa Candaba, Pampanga. Okay. Mamaya ang pagdala sa kanya sa huling hantungan dyan sa Candaba. Nakikiramay po kami sa pamilya ni Mang Decoroso. Okay. Ngayon, nagsimula na yung kahapon opening. Kahapon ba? Palarong pambansa. Okay. Diyan sa Cebu, gusto natin batiin muna yung mga athletes natin dyan. Yan po palarong pambansa. Palarong pambansa. Yan yung sinasabi natin, school-based. Mahalaga yan. Sports program. Diyan niya makukuha grassroots sports. Na kailangan suportahan ng PSC. Hindi ko naririnig yung PSC rito eh. Meron din naman sila. DepEd. DepEd yan. Ano, siguro? Ang hirap naman no siguro. Oo. Kasi yung technical dapat, aspects. ikaw ang lead. Diyan. Nagpa-partner sila DepEd at PSC. Grassroots. Sayang. Wala. Useless yung nakaupo ngayon sa ating Teka muna, Philippine kaibigan natin Sports yun si Commission. Dick Bachman, di ba? Kapwa basketballista nyo yun. Kaibigan mo. Kaibigan lang yan. Yan daw po ang sukdulan sa national events ng Pilipinas, sabi ng ating presidente. Oo. Na yang nanggagaling dyan maraming atleta. Totoo. At hindi lamang daw yan sports. Yan daw po, nakakapaghugis ng karakter. Yan. Yung future leaders. Naasahan niya raw dyan manggagaling sa mga pang-anim na put-apat. Ang nagsimula nito, naalala ko si Michael Kion ba? 64th na eh. Ano ibig sabihin nun? Hindi, baka longer. 1960s. Longer than that. Longer than that. Si Michael kasi focus on elite sports. Ito yung DepEd, yung grassroots. 1960 nasimulan. Kasi 64th na to eh. 1960, ang presidente noon ay si Garcia pa. Tagal na pala nitong palarong pambansa. Yung palang Gintong Alay. Gintong Alay, yung elite sports ang kay Michael. Yung elite sports. Pero ako, kunin ko lang mabilis ang pagkakataon, congratulate ang City of Cebu sa pag-host nito dahil napakaganda. Dazzling daw yung opening ceremony at taghanda talaga yung ang Cebu City rito. They pulled all the stops. Marami po na idagdag na events Meron ng dance sports, meron ng soft tennis, meron karate do, pare. Meron na. Tapos yung football for grade schoolers. Uy, ang galing yan. Kailangan natin yan. And finally, yung e-sports, sinali na po natin. Diyan. Okay? Kaya, ibig sabihin, hindi stagnant itong concept na to. Nag-a-adjust po sa panahon. Okay? Pero merong, siyempre, merong konting intriga. Hindi raw sumipot ang outgoing Education Secretary, si Vice President Sara Duterte. But she was in town. Kasi merong nabasa ko, may event ng high school editors, yung mga newspaper. Andun siya, nagbigay pa nga siya speech. But hindi siya pumunta sa palaro. Wala naman sinabi. Ang pinuntahan niya po, yung mga atleta na nasa ospital. Later, pinuntahan niya yon yung mga atletang nasa Narinig niya raw sa news. May nagkasakit. Nagpunta siya doon. Okay. Pero nag-congratulate po siya sa kanya social media accounts dyan sa mga atleta na nasa Cebu. Yan sasali po sa palarong pambansa.
Okay? Siya, well, it's a DepEd event. Okay. Nasa Cebu, pero nagbigay naman siya ng message. Si President Marcos, personal na nag-deliver ng message, opening. Okay. Mahalaga yan, palarong pambansa. Alam mo ba, hindi palaro ba yun? Palaro. Noong naglaro ako dyan, in the 70s, Saan ang venue? dito, sa Metro Manila, ginawa. Oo. Buti na Pero lang. basketball ng college. May isa lang akong quick dahil basketball College. ka sa palaro. Kasi naka-attend ako ilang palaro noon bilang opisyal o coach. Ang hirap para sa natutulog kasi kami haling iba sa hotel, yung iba sa eskwelahan. hindi. Ikaw Pare, may nagkasya sa iyong makama, pare. Hindi, Metro Manila eh. Di Ayun na nga, pwede maswerte ako ka umuwi. Metro Manila. Umuwi ka. Hindi ako umuwi eh. Huy, hindi team yun dapat nakasama. Kung naalala ko, tama, yun sa Marikina Sport. Natutulog sila sa eskwela. Sa Rodriguez, yung Rodriguez. Ma-enjoy kasi marami kang makikilala. Taga-ibang It's kind of ano talaga festive. yan? It's meant to be so. Parang Ganun yan, talaga purpose. goodwill games yan eh. Friendship, etc. and everything. Then you build your character own building character. nga ito eh. Oo. Kasama yan sa workout. Naalala ko. Nagkataon nga na ang for a while, nawala yan eh. For a while. Oo. Nawala Nawala. o winala. Partly. Partly. Partly winala. Hindi nga, sinasabi ko kay Parin Jonat, sinasabi ko kay Parin Joel, asan ang involvement ng ating commission? Philippine Sports Commission, the biggest sport, sabi nga ng presidente, this goes beyond. It's the pinnacle. It's the pinnacle. Ito yung Baka ruruk. Pare, Baka nasa Paris na Yun sila. They have to take care of our Olympic participation. Nasa Paris na sila. Aga silang pumunta ron para ma-acclimatize. Kasi- Ibig sabihin, mas ano pa sila sa presidente? Presidente, nagpupunta doon at binibigyan ng importansya to. Pinnacle. Lima ang This ano. is the pinnacle of sporting events in the country. 5 ang members ng commission na yan. So, hindi naman pwedeng lahat sila nandun sa Paris. Oo. And At then, least, malaking budget eh. at least si Dicky man lang eh. Bachman eh. Wala akong narinig. Yung preparation man lang or what, di ba? Yung taga-subaybay. Ito ang ating gagawin natin, may etc. mga media build-up. Wala eh. Matuto, Hindi ko nga. dapat matuto sila doon sa mga kaibigan natin na nagpre-presona. Yung build-up. Naku, ang dami Yan, yan. yan. Yan ang uso ngayon. Yan ang, yan ang kailangan nilang. Ano Yan yung tawag mo dyan? Laying down ang the... predicate. Ayan, ang Yung dami. unahan sa headline. Ang dami po ngayon, puro prospects. Ang daming unahan. Ang daming plano. Vision. Ang daming statistics ng accomplishment. Yes. Yan ang mga, ngayon, prison. Presona. Ilang araw na lang, pare. Sa 22 yan eh. Oh, malapit-lapit na yan. Oh. Ano ng petsa ngayon? Gis. 12 days na lang. Ano yan? Na less than 2 weeks to go. May prisona na. May presona na. Ganyan Buti ba yung, talaga? ba't yung PSC hindi na prisona? Wala. Ang presona nila, nasa Olympics sila eh. Olympics. Okay, isa po example ng prisona. Sabi ng sa energy raw. Merong US-Philippine nuclear deal. Yes. Uy. Ang dole. Nagpre-prepara daw po ng plano. Wala pang plano. Nagpre-prepara. Nagpre-prepara na magplano. Ngayon. Kung ano nung pwedeng gawin pag sakali na ban ang Pogo dito sa Pilipinas. Kailangan daw po kasing tulong ng mga Workers. 79,000 workers. Yung ba nun proactive? Proactive. Pinaplano nila yung ano. Ano pinaplano? Nagpre-prepara na magplano. Prepara pa lang ng plano. Wala pa raw pong polisiya. Ginagalingan talaga. Pero ang dole, naghahanda na magplano. Ang problema niyan, hindi nga nyo alam kung anong laman ng mga pogo eh. Hindi nga kayo nakakapasok eh. Di ba? Ano yan? IT ba yung mga yan? O support service? What is the... Inutos na raw ng kagalang-galang na Dole Secretary, Benvenuto Leguesma, na gumawa ng profile ng Pogo workers. Yun, importante yun kasi ngayon paring Conrad, paring Joel, hindi natin alam kung anong laman ng pogo eh.
Ilan ba dyan, halimbawa, 1,000 workers, halimbawa lang. Ilan doon sa 1,000 workers ang IT? Ilan doon ang janitor? Ilan doon ang... Yung ganun eh. Para Marami. Oo. So, hindi mo alam. Oo. So, ang gagawin daw Profiling niya, muna, ang profiling. naiisip niya, upskilling. Ba? Upskilling. Tuturuan ng mga bagong skills. Paano mo ihahak? Bago ba dumating sa Pogo yung mga yan, Hindi ba ninyo merong mga ginawa? intervention ng DOLE. Bigla ngayon meron ng... Yan, huliman at magaling. Ayun, naihahabol din. Yan. Ang report daw po ng Regional Director ng DOLE sa NCR, almost complete na. Yeah. Yung profile. In profiling, almost complete. Yan po yung mga example lamang ng pre-zone. Ng pre-zona. Pre-zone na game. Hindi naman gimmick. Hindi. Pakulo. Hindi rin pakulo. Hindi ano yan? Preparasyon. Oo. Prep. Preparasyon. Pre-zone. Ito naman. Sabi po ng NEDA, ibinaba na raw po ang housing target from 6 million To 3. to 3 million. Ito yung Ginawang realistic. managing expectation. Maski 3 million, hindi realistic. Hirap nyo naman pa siya. Naka 2 taon na kayo, ilan na natayo nyo? Tapos 3 million. 3 Ano million. ba? For the next Sino 4 years. niloloko nyo? Di ba? Pero kahit daw po ibinaba na ang target, ayon kay NEDA Secretary Arsenio M. Balisacan, ito naman paborito ni Parin Jonah. Kaibigan ko yan. Ah, From Solsona, Ilocos Norte. Maski na raw po ibinaba yung target sa housing, Housing. pare, paborito mo. Oh, paborito ko. Makinig. Kababay. Kay Ilian. Ayun daw pong target na 3 million quality jobs ay hindi binabago. Tama. Puro target at plano ang Galing. naririnig natin. Wala ba result? Quality jobs, 3 million. Wala ba results ko? Ilan na yung natayo na bahay? Wala. Ginagawa na groundbreaking ngayon. At Hindi pa rin result about yun. 1,000 of ito. Inahanap ng daong bayan resulta eh. Hindi naman plano, hindi naman... Give me the keys to the house. Oo. Di ba meron dyan yung malaking susi? Yung, 1,000. Trabaho para sa bayan daw po, 3 million pa rin yan. Kahit na bumaba na yung target ng DHSUD. tumaas lang ang unemployment sa 4.1% nung isang araw. Oo nga, kaya i-absorb sila. Absorb sila. Aha. Will work out the mess. So, yan ang mga... Maraming announcement. Ganda yan. Ang Philippine Ports Authority. Yan. Ang balak daw po nila tapusin ang 14 na flagship infrastructure. Ang plano nila tapusin yan. Aba, dapat. Nagpaplano ka bang wag tapusin? Di ba? Meron bang ganon? Meron bang ganon? Ang mga ganyan na Statement. deklarasyon, para lang bumango. Ang tawag dyan, pare, tawag namin mga newsman, deodorant. Para maitago mo yung masamang amoy. Alam mo, sa corporate, bawal yan eh. Sasabihin talaga, wala munang magsasalita hanggat hindi Hindi nangyayari. Yung board meeting, yung presidente yung bahalang magsabi niya, yung CEO. PPA Parang plans to complete flagship infrastructure. Aba, kailangan po. Planuhin niyo. Actually, hindi mo na nga plano yun. Will complete. Kung meron man. In the remaining years of the administration, ayun naman pala. Kasi 2 taon na nakalipas wala nangyari. So, PPA GM, kilala mo to? Yes. Jay Santiago. Nakipag-usap po sa media at ang sabi niya nila, meron daw silang hanggang 4 na bilyon pera na kukuha sa budget. Taon-taon para sa infrastructure. Yung 2 taon na 8 bilyon, ano nangyari? Oo, nasaan na?
Hindi, yung iba, Yun ay report nyo, hindi yung yung Kalapan, yan dapat. binabalak naming magplanong tapusin. Yung 2 out of the 22 projects, tapos na ganon. namin. Yun dapat ganun. Yun ang subhead, maliban doon sa headline. So ang dami pong balitang plano ngayon. Ang tingin namin dito, may kinalaman sa SONA. Papasok eh. Papasok. Papasok yung zona eh. Ito naman, ang statement ng Department of Tourism. Uy, yan yung hinahanap ko rin isang araw. Importante natin yan. Importante sa atin yan. Almost 14% increase in arrivals of international tourists noong first half. At dumabot daw po ng 2.8 million versus 2.5 million Last year. nung nakaraan. In the same period last year. Para maliwanag. First up. Papucha. Accomplishment yan. Nag-organize daw sila ng kapihan sa Bagong Pilipinas para sa mga regional offices ng DOT. Para daw po Ano pa? ma-emphasize ang accomplishments ng agency. So nagkakapihan sila sa bawat region. 2 million per SAP. 2.8. Sabi mo na 3. 3 million yun. Sa buong taon, 6. Yes. Ang target nila, 12. aray. 12 million. Paano kaya ito? Ang report nila, kung ilang million lang. Hindi naman nila sinabi. Arrivals. Hindi na sinabi kung... Alam mo ba, parang contract, ito, we are talking about Saudi Arabia. It's supposed to be a place na hindi pinupuntahan dapat, etc. Last year, ang kanilang record, 100 million tourists, 75 million domestic, 25 million foreign. Pare. Mabigat Ayos, yun. Oo, mabuti yun. Sa Saudi Arabia yan. The Kingdom of Saudi The Kingdom of Saudi Arabia. And what do you... Hindi pa ito yung mga ibang bansa rin na paligid doon. Is there anything to see in Saudi? Ngayon sila nag-aayos because there Pero are... hindi, malaki kasi yung Muslim Mecca. But that Yung is not... pilgrimage, malaki. But that is not a, Yung that's a Hajj. pilgrimage, but that is not a tourist operation. That is a pilgrimage operation. Pero kasama sa... Sa kwenta nila bilang nung yun, dumarating. ilagay mo ng 12 yun. 12M. 12M. Eh di 12M. Malaki pa rin malaki pa rin. foreign. Kasi they're opening up a number of areas considered part of the original story of the Bible. Red Sea. Meron sila doon sa areas na yan. They're opening up. There's a theory na yung Mount Sinai ni Moses, Yes. nandyan sa Saudi. Yung mga ganun story. Pati yung rock. Ito pa, pare, another praise release. Ang LTO daw po nakapagkolekta ng halos 1 billion from the traffic violators. At pinagmamalaki niyo yan. Ano pa? Ibig sabihin, maraming violators na traffic, walang sumusunod. Anong ginagawa nyo? Ayun. Huwag naman... Hihintayin nyo muna mag-violate, tapos tsaka nyo huhulihin. Hindi, para magkaroon ng revenue. Asan yung education, pare? The 4 E's of traffic management. Education, engineering, enforcement, economics. Asan yung education? Bakit ang dami nagbabiolate ng traffic? Nakaka-1 billion kayo. Hindi, parang... May number ba yun? Ilan bilyon ang... yun ang bilyon na kinita. Ilan ang nahuli? Kung gano'n. Alam mo yan, parang yun yung sa parang yun sa... Kasi daw, gusto nila magkaroon ng road courtesy and discipline. Yung statement na yan, parang yan yung yung labanan tungkol sa syntax. Magtatax ka ng sigarilyo at lahat, etc. para dalhin mo sa health. Parang ganyan din yan. Ano ba, magbabiolate kayo, wala ka education at lahat para magkaroon tayo ng revenue. Ayun. Tama rin yun. Ganon ang ginawa. Yan daw po, ayon sa... Pag mas marami ang hindi mag-violate, maayos magmaneho at road courtesy, kukunti yung revenue. Yari yung revenue target mo. Di mabuti pa, huwag ka mag-educate.
Para tumaas ang revenue mo. Doon mo ipapasok kayo. Revenue kayo. You're a revenue generating agency. Which brings me a little... Hindi, pero pare, pero maganda paliwanag nitong... Si Vigor. O yung magiting na LTO chief, si Vigor Mendoza II. Yan daw po ang resulta. Kaya naka 1 billion sila ng sipag ng kanilang Enforcers. law enforcers. Yan. Yung mga nakatabay sa kanto. Masipag manghuli. LTO ba nahuhuli o Ano yung MMDA? enforcer rin? MMDA tsaka LGU. Hindi, meron din LTO. May LTO din. Yung robbing. Kung naka 1 billion ng LTO, magkano pa MMDA? Mas malaki yun. Abay, Mas malaki yung binulsa. So, nasa universe pala yun. Malaki yung Isang binulsa. piraso lang sila. Isang piraso One part lang lang sa sila. universe Ilan daw po na-apprehend? 330,000 Ayan yung gusto nationwide. Nationwide. 6 na buwan. Yan. First up pa lang yan. So yung mga yan, pag sila nag-apply ng lisensya, 5 taon na lang. Yari sila. They have to go through education. Kasi yung mga binibigyan ng 10 taon, wala talagang huli. So bumababa revenue mo pag ganyan. Yun din. So, Interesting numbers. ah, Praise release. ano yan? Para magkaroon ng revenue, kahit walang kasalanan, huliin Huliin mo mo. na lang. Reckless. Nakakatawa. Reckless driving ka kagad. Oh. Hindi, ano ba LTO? Swerving. Hindi, sila ba nag-i-implement talaga ng traffic rules? Di ba registration lang yan? Hindi. Sabi nga niya, may robbing daw. Meron silang robbing. As what? Robbing... As LTO? As LTO. Oo, meron. Meron silang flying... Ang tawag nila doon, flying squad. So grabe yung mga yan, naka ilang billion, Kasi may mga iba, yung mga lisensya, yung mga plates. 1 billion pare. Ang sinasabi nga dito ni Manny, anuhin nyo muna magbigay ng totoong mga licenses at saka plates. Kasi papel pa rin. Precisely, oo. Ganyan Huwag na muna yung mga kalaki yan. pala, no? Yung pag nilaminate mo yan, ganyan kalaki. Kasi A4 Ayan. size. So. Sobrang daming mga prospect ngayon Kasi priso na nga Oo nga. mga report. Kailangan Statistics. Eto pa, DOTR daw, pumirma na ng deal with South Korea para dumami ang flights between Korea and the Philippines. Naku, nakakatakot yun. Nako. Hindi. Yan yung sinasabi ni Paring Conrad Sige, dadami ang flights ninyo dito para mas maraming Pilipino pupunta sa Korea. Kaysa Korea pumunta rito. Yan nakakatakot yun. With Proco. Oo. Magiging 30,000 na raw pong seats between Manila and Incheon. Naku. 30,000. Weekly 30,000. Taralets. Why not Cebu or Davao or whatever? Clark. Manila, ayaw nila ron. Manila. Kasi yung mga Koreano gusto sa Manila. Okay. 8:31 ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Si Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning. Good morning, July 10. Happy birthday muna, pare, kung pwede. Manny Reyes, the founder of Uy! Reyes Takandong. Number one auditing. yan. Number one yan. Auditing and Accounting Office. Oo. Kilala ko yun si Manny. Oo, okay. Napakahusay na tao. Napakahusay ng taon nito. At saka, member of the board ng Maharlika Investment Corporation. Uy! Ay. Manny, palakarin na ninyo yan. Brad. Manny, kumusta ba yung identity crisis? No? Maharlika. Na Maharlika. Hindi pa niya alam kung... pero sure na siya na fund siya. It's a fund. Kung anong gagawin niya sa buhay, hindi pa niya alam. Whether this is going to be a recovery of the national assets that were sold on a fire sale basis Yeah. to various sectors. Hindi na papayag yung mga private sectors na kumuha. Ano tingin mo sa ganun? Hindi na Meron pwede silang ganun papayag effort yun. Magkakagulo. Ang inis, Hawak nila ang gobyerno
ang initial na saltik na itong MIC dati, yung kay President Kunsing, yun sila recovery. Yung NGCP, yan ang kanilang mga binabanggit noon eh. Tapos yung mga iba pang mga assets na dapat government owned. Ang dami niyan. Ano? Hindi lahat ng power companies. Oo. Biglang wala eh. After one or two statements. Tumahimik ka dyan. Nawala eh. Nawala. Ito naman si Parin Joel, nagtataka pa bakit daw yung Department of Trade and Industry. Wala man lang. Mabagal. Wala man lang. Parang ano Ikaw naman, wala kang katiwa-tiwala. Bata mo yun Alex. Oo, bata mo. Ito nga, actually, ang nag-i-statement, BOI. Pero siya yan. Pero ito sabi, in a statement, the Department of Trade and Industries Investment Promotion Agency, Yan. BOI, kailangan nakasama yung DTI doon. Meron yan. Meron daw, gagawa daw ng strategic roadmap. So yun. Strategic roadmap. Ano ang ibig sabihin? Kumbaga meron talagang... Ano yung strategic may playbook roadmap? talaga si Chalex, merong nahuhugot na... Meron. Hindi, ano ibig sabihin ng strategic Oo roadmap? nga eh. Parang huwag siya maligaw. May sarili siyang ways. Roadmap? Ano pa yung strategic? Ano ba? Pero nilagyan lang niyan strategic. Para daw po mapabilis. Para mapabilis. Kailangan niyang mapa na yan para mapabilis ang development. Naku, patong-patong to Kailangan magplano para mapabilis ang development ng bioplastic sector. So, teka, may mga planta, may mga may zone, may industry. Hindi, gagawa pa ng gagawa roadmap pa lang. Crafting yan ang roadmap Yan ang Oo. nasabi ko. Matatagal. Kailan daw po yan gagawin? Sa fourth quarter. Puta, ngayon mo in-announce Ayos Sa fourth quarter strategic daw po. Okay. Palagay ko si Yusek Perry Rodolfo, napipilitan na lang. Kawawa rin eh. Kawawa rin si Perry. Palagay ko, napipilitan na lang ito magsalita eh. Ang example po na sinasabi ng press release ay yung South Korea. Yan daw South Korea, sinimulan nila yung bioplastics noong 1993. Ngayong 2023 na, ang kanilang capacity nasa mahigit 300,000 metric tons na. Of bioplastic. Nasa 15% na sila ng global Bioplastics required. ang bioplastics po, parang plastic, pero made of organic materials. Meaning, malulusaw po yan pag itinapon nyo sa basurahan. Hindi yung lulutang. Hindi lulutang sa dagat. Kinakain ng mga isda. Yung kasaba, pwedeng gawing plastic yan. Marami na po ngayong ganyan. So, ang Korea, 1993 pa nagsimula. 10 years, 2023 na ngayon, 15%. malaki na, 15% na ng global. Tayo, hindi pa nagsisimula. Strategic. Meron tayong balak gumawa ng roadmap. Yan. Kailan gagawin? Sa fourth quarter. In-announce na niya ngayon. Tapos may press release kayo. Dahil naman yung zona around the corner. Hindi ba the best yan? Oo. You have to allow them the leeway. Okay. Sensya na po, Sek. Di nung pinagdudahan ko kayo. No. Magaling pa rin kayo. Pusay. Saludos. Wala itong tiwala. Wala akong tiwala. Akala ko na huli. Akala mo. Naglabas yung... papalugi? Naglabas yung US Commercial Attaché ng press release tungkol sa nuclear. Wala man lang siya doon? Wala, hindi Wala siya man siya binanggit? Kasama sa pledges siya, sabi ko po. Naisahan ka. Kasi Mali ka. ang Mali ka bilis, dyan. ang bilis ng balik. Ang bilis. Hindi, nag-uunahan sila eh. Siya at saka si Popo. Oo. Gano'n. Isa pa yun. Kailangan naman si Popo ngayon. Pero sinitar naman siya ng presidente. Oo. Sabi ng DTI, binanggit ng presidente. Oo. Kailangan kayo, DTI, inauguration ng Steel Asia. Okay. Yung Steel Asia, Oo. nasa Compostela Sa Compostela Steel, sa Valley. Cebu. Oo. Ang presidente po, nasa Cebu, dahil siya nagbukas ng palarong pambansa. Tumaan na rin siya. Noong inauguration ng Steel Asia, dinaanan niya yan kasi napaka-crucial po. Importante yun. Napaka-importante. Walang bayan na industrialized na walang steel industry. Mas pa paano? Kaya pinuntahan niya ng presidente. Sa Compostela. Sabi niya, kayo naman, DTI, ayus-ayusin nyo naman
yung imbalance ng steel trade. Ano ibig niya sabihin? Napakalakas ng importation eh. Oo. At matindi pa dyan, yung importation natin, substandard pa. Hindi nakatikim ka ngayon. Nangyayari parang napipilayan niyo yung mga legitimate na gustong tayo. Wala talaga. Wala. Pare na, industrial. ikaw, tatayo ka ng bahay, hindi mo sigurado yung bakal Yung na bakal kukunin na mo, ayos. Delikado ka. Yung kaya nga, di ba, no, lumindol, ang daming nag-collapse na mga Pancake. maraming infrastructure. Problemado yun. Umikot ngayon ang DPWH. Ano napansin nila? Oo. Yung bakal ang problema. Substandard. Malaking napapalusutan. Yung sinabi nga ni Parang Conrad nung nag-uusap kami. Oo. Meron nga dito tumayong building, hindi nga mo alam kung saan nanggaling yung mga materialis nun. Eh. Walang import permit. Walang import, nothing. Walang Meron record ng kaganda. importation. Oo. Buong building. Buong building, Walang local purchases. Pero buong building na itayo. Teka, nasi-check din ng inspector yun, di ba? Ano yung inspectin nun? Meron na, nandun na yung papel. Natayo. Nandun na yung mga materials. Itatayo mo na lang. Hindi mo pwede sabihin, saan mo kinuha to? Wala yon. That's not part of the So sabi po, ayan, roadmap kayo roadmap, sabi ng Presidente. DTI, i-update mo ang iron and steel roadmap. Ginamit ng Presidente yung word na roadmap. Mabuti hindi niya May parinig na yun Hindi, Parinig na yun Dapat makuha na niya yun. Mabuti nga Ano hindi. parinig? Utos. Mabuti nga hindi sinabi ni Presidente, i-update nyo yung iron and steel roadmap na ginawa pa ng tatay ko. Pare, that's an assignment. Okay yun. 50 years 50 ago years na. ago yan. So, nananawagan daw siya sa DTI, sabi ng Presidente. Ngangasin niya. Kasama na ang Department of Energy. Nako, dalawa. Gumawa kayo ng solusyon sa mataas na presyo ng kuryente. Yan. Nako, dalawa. Yan yung Department of Energy. At saka sa mataas na cost ng logistics. Tagal na natin sinasabi yan. Yan naman yung sa DTI. Yan Dalawa na kayo. Yan, kayo. Nasa speech po yan. Quote yan. Quote. Maganda yung pag-ikot ni Presidente. Medyo, May mga nakakausap. Pag ikaw hindi ka pa nakaintindi doon sa sinasabi ni mahina ka na. Presidente. In public po sinabi yan, Hindi meeting sa cabinet. Hindi yung nagbulungan in public. Hindi bulong ito. Hindi bulong. Hindi. Yung, Medyo may laman. May laman yun. May laman yun. Ma-single out ka ng bossing in public, ang hirap. Nako, delikado Sana kung ka. nag-usap na lang delikado kayo. ka. Yan daw po pinakamalaking problema ng mga pabrika ngayon. Nako, yun. Maliwanag pa. Kuryente at logistics cost. Anong roadmap mo, DTI? At saka energy. Baka kung matatapos yung sa fourth quarter, simulan nyo na yung bioplastics. Roadmap. Next year, baka pwede na yung logistics roadmap. Pwede na ang pagplano. Pag ikaw paring Joel, corporate ka, Ay, di ba? patay ka niyan, bro. Pag yung CEO mo, nagsalita kasama sa- kayong lahat, Oo. In Tapos town hall. Okay. Tapos sinigil sinabihan, out ka, Ayusin mo naman yung COMSA program natin kasi Puta, pare. anong In ibig sa- public, anong ibig sabihin nun? Ako pa. Tama. Parang Pare, yan yung nasa silya ka, palit ka ng palit. Manginig ka. Tapos baka mangyari yan, mag-resign ka na or something. Nakakahiya yun. Nakakahiya. Okay. Mabuti pang sabihan ka na lang in yung private. no, O kaya sa... kayong dalawa lang, kayong dalawa. Kahit sa board, wag Pero yung in public town hall, Oh. itong dalawa sigurong to, sobrang nito, no? Kapal talaga, talagang matigas sa mga mukha. Mayroon silang plano ikaw naman. Fourth quarter nga Gumagawa sila ng plano. Binanggit din po ng Presidente yung Tatak Pinoy Law. Ayan, maliwanag yun. Okay, binanggit niya doon. Yang Steel Asia, isang example yan Filipino first. na Filipino. Oo. Ano daw ba ang pakay nitong Tatak Pinoy Law? yes. Para mabawasan daw po yung masyado tayong umaasa sa imports. Nako. Palinig din yan kay yung tariff man. Ay. Sa Tariff NEDA man. yan. Boy tariff, si Boy tariff.
Marami, ang manufacturing sector daw po, aasa yan sa mga sector like steel, Yan. like logistics, Yeah. like energy. Ayan. Kasi walang steel industry na patay sindi ang energy. Wala yun. Aba, hindi ka pwede mag-steel Patay sindi? Oo. Self-sufficiency daw po sa steel supply ang kailangan natin para tuloy-tuloy ang infra at ang manufacturing sector. Maliwanag kaya yung sinasabi ng Presidente? Ano naman maliwanag naman? Diretso, DTI. Ikaw, DTI. Gumawa ka ng roadmap sa logistics. Ikaw, energy naman. Sa Cebu pa, the home base of the Aboitiz. Hay? Home base yan. Hindi na, pare, lumipat na. Hindi na, John? Hindi na, Cebu base? BGC na, BGC na. BGC base. BGC base. Lumipat na. Marami-rami pa rin mga... Si Presidente, pare, ganito rin, itong mga cabinet at lahat, nagpre-prisona. Si Presidente may prisona rin. Yan. Prisona niya yan. Ito na rin yan. Hindi ba kayo nakakarinig? Basta sabi ni Presidente. Wala mo nangyayari sa inyo. Tang ninyo eh. Ito yung aking prisona sa inyo, as far as I'm concerned. Marami. Maliwanag. So, hindi ba, nauna na yung mga prisona ng Department of Agriculture. Oo. Yung bigas for all. Bro, Ano? yan. Bigas for all. Rice for all. All. Otherwise, Nanatoy. Yun. nauna na yun. Less than 50 pesos daw po. At sisimulan na nila yan sa lalong madaling panahon. Yan. Yan, tapos na. Ngayon, ang DSWD, nauna na rin yan. Di ba? Yung 30,000 Graduate. Graduate. college graduates. Graduates. In the universe of, ilang... 4.4 million. Households. Households. Galing. Yan, yung mga DOTR, mga ports, mga nahuli, mga revenue making. Ayan, no? Oo. Tapos yung, yung pabahay, Yan, meron yun din. nga kahapon, tatapusin daw yung Pasig. Yan. Yung rehabilitation ng Pasig, tatapusin. Huwag na muna yun, yung magpabahay In na lang muna. 2027. Tapos daw yan in 2027. Oo, binawasan na nga para ma-achievable eh. Tapos 3 million 2027. units na eh. 28 kilometers, 23 kilometers ang Pasig. Huwag na matatapos pa niya yun. 10,000 households yun. Nakaka 500 meters Meters na sila eh. likod ng post office. Di, how many more? Kukunti na lang yun. 27 kilometers. Hanggang Laguna, di ba? Boss, Hanggang Laguna. magkunos dili ka, tatapusin mo hanggang 2027. Bago raw 2028, 27. Tapos yan. Sabi daw, tapos. Dali niyan eh. Kung ang building nakakatayo ng... At meron siya mga press release at press, launching pag bawat stage. Halos lahat meron. Meron. Halos lahat meron ganun eh. May ganun. No? Ang hindi lang po pumapapel, halimbawa, yung andar. Malay mo, bukas makalawa, meron na rin yan. Ano pa ba? Anong ba mga iba? NEDA, tapos na eh. Pumapil na yan. Araw-araw yun. Araw-araw yun. Ang hindi kailangan pumapil kasi, halimbawa, DBM. Yan. Ayan, hindi naman kailangan pumapil yan eh. Ano pa ba yung mga ibang department? Yung mga recycled, yan ang mga malamang sa hindi na pumapil. Okay? Yun daw pong ating rice importation, umabot na sa 2.3 million metric tons. First half. Ito po, mahigit 20% na mas mataas kesa nung first half ng isang taon. Yan. Sabi po ng Bureau of Plant Industry. Bakit puro statistics? Ba't hindi yung Bureau of Plant Industry? Ano yung ginagawa nyo para mag-improve ang ating Rice production. rice production? So, ang mga statistics po nila kung saan nanggaling. Number 1 daw ang Vietnam, sumunod ang Thailand. Who cares?
Mabuti na lang nasabihan mo siguro si paring Nani Almeida, pare wag kang Irrigation. Hindi, NEA. Ano yan? National? Electrification. Paring Nani, wag kang mag-press release. Wag. Nailawan yun. Pabayaan mo sa iyo yung presidente na magsalita komunidad. tungkol kay Popo. Huwag ikaw. Hindi, yung... Nag-press release ba siya? Uutang daw ng 47 billion. Sa kanya ba? yun? Oo. Hindi, sa energy. kanya. Energy. Department of Energy. Hindi siya sumasama doon. Ay, pero ang gagawa noon, Siya. ang NEA. Siya. Oo. Pero hindi sila nagsasalita. Ang nagsalita, Department of Energy, sabi, mangungutang kami 47 billion para 100% electrification. electrification. Kung magkakaroon ng kuryente, ibang usapan na yon. Hindi, kaya sila, At least meron kayong kable. May kable doon. hindi, kaya Kung may kuryente yung kable na yan, sobra na kayo niyan. Siguro may kable na kayo, gusto nyo pa ng kuryente. siguro napansin ni Presidente yung press release na yon. Kaya doon sa Compostela, doon sa Steel Asia, nabanggit na niya. the Department of Ang Energy. kailangan dito para maano natin electricity, power. Hindi po yung kawad. Hindi po yung... Hindi yung kawad. Kailangan natin yung power. Pinipreposition nila yung kawad. Kayo naman, oh. At ang pinagyayabang po, hindi naman pinagyayabang, ni-report ng Bureau of Plant Industry. Sila raw ang nag-approve ng mahigit na 4,000 import clearance para dyan sa Rice. 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 5 million metric tons. Ang in-approve nila. Ang in-approve nila, yan ang clearance. Okay. Yan ba pinagmamalaki mo yun? Well, hindi magkaka-shortage. Yun ang ano. Hindi, pero pagyayabang mo ba yun? Yun ang bakit pinag-iba. Akala ko Ang sasabihin hinahanap po ng tao, anong ginagawa nyo para tumaas ang ating production? o tinulungan yung mga magsasaka o sa... Ayan ang hinahanap Magkaroon ng gulay, bigas, whatever, di ba? Actually, that's more of a private endeavor tuloy. Pinanggalingan ko sa Bicol, bro, yung mga backyard, tinatanong na nila ng mga gulay at tao na mismo ang nagmagawa. I don't see the Bureau of Plant Industry. Ano ibig mo sabihin? Sila na lang? Oo, sila. Kanya-kanya? Kanya-kanya. Kasi alam nila na unang-una mataba yung lupa nila. Kaysa bumili pa ako sa palengke, ito na ako, tatanim ako. Talong, Ano yan, parang Joel, na-educate na sila. Oo. Kasi kasama yun sa programa ng Bureau of Plant Industry. So ganon. they can claim They were that. informed. Yeah. Yan ang i-press release nyo kung may statistics kayo. Oh. Ganitong karami na ang 1 barangay. million na households nagtatanim ng sarili na for their own. And we provided the Nagunay. seedlings. We provided the May seedlings. program na ganun, Yeah. backyard farming. Yun. We Meron ba? provided the seedlings. Wala eh. baka- Importation ang binasa mo eh. Hindi, baka ano lang yung kay Jonathan. Sana. Alam mo naman, Sana. alam mo naman, sana ganyan ang ginawa niyo. Sana. We provided the seedlings, fertilizer, and also told May consultancy na kayo. Yun, no? Gawin nyo na. Para sa susunod na zona, meron kayo. yung Titirahin daw po sa ombudsman etong mga tariff officials ng SINAG, Samahang Industriya ng Agrikultura. Didemanda nila irereklamo nila sa ombudsman yung mga may pakananya ang ibaba ang tariff ng bigas to 15%. Hanggang 20. Nauna dito, pumunta na po sila sa Supreme Court at emergency, sabi nila, itigil yung tariff. na yan. Ang ginawa nila ngayon, pupunta naman sila sa ombudsman. Covering all bases. Ayan. Hindi. Ito, may ibang ibig sabihin to. Pag nag-file sa ombudsman, meron na agad, meron na agad na bahid na merong kumita. Yun na nga. Isn't that malicious? You are imputing ill motives dun sa desisyon nila, ng NEDA, nila Balisa. Hindi, why will you do that without even consulting and going through the process? So there is really, Because of the sense of urgency, the potential faith. shortage. Hindi, bahala yung ombudsman kung may But makita decision. siya o hindi. Pero sa obvious dito, as far as bakit nyo SINAG is ginagawa concerned, yan? Oh. Merong And then, ginawa lang naman ng SINAG, nilagyan lang ng KU yun eh.
Yung mita. Oh, Kumita. kumita. Di ba? Meat importer. Nilagyan ng KU. Mita. Kumita. Nilagyan niya. Kumita. Ayo, kumita. Sir, Uncle Sam, may kumita rito. Sino yan? Meat Importers and Traders Mita, Association po. Hindi, mita ito. Hindi kumita. Hindi, yun na nga ho gusto kong patignan sa inyo. Biro mo yung pork, pinaabot sa 2028. 28, abay. Anong the rational doon? Para sinasabi, kayong department Pero yun, nakatago doon sa rice. rice. Ang talagang issue ngayon yung rice. Kaya pinasok, singit. Sumingit sila. May singit. May singit. Sugar pa nga kasama eh. Singit pa gano'n. Para palang flood control. Blood control. Sumisingit Daming ganon. Aha. Paano yan? Tapos That's an art in itself, pare, kung paano isingit. paano isingit? Sa ombudsman sila pupunta eh. May kulay yun eh. Okay. Hindi ko, Pag sa ombudsman, medyo mano kayo kay Uncle Sam. Delikado kayo dyan. agad-agad daw kasi yung issue na yan. So, kaduda-duda. Pinag-iisipan nila, aside from that, criminal case. Nako. Ang kanilang graft and corruption for causing undue injury to the public by failure to comply or do their duty under the law. Ano yung ibig sabihin po nila? Yung agad-agad pina-issue yung 62, kumbaga, senior cut. Wala na yung process, walang hearing, walang consultation. Hinintay mag-recess ang Kongreso. All the necessary isinubo sa Malacanang. all the necessary procedures, the protocol, hindi sinunod. Hindi sinunod. Yun ang kaya may, yung graft and corruption na ba yun? Implied lang. Nga eh. Mita. Kumita. Baka. Parang, kasi ba't mo gagawin yun? Kung wala. Sinasabi nila to fight inflation. Bakit hanggang 2028? Hindi pa napapaliwanag yun, pare. Bakit ang tagal naman, 4 years? Dapat yan, isang taon. Mahaba na nga isang taon eh. Di ba? Pero ito, talagang, kasi, urgency. hindi, kasi kailangan bang ulitin pa yung executive order? Isang buhos na lang. Hanggang 2028. Kasi baka mapagod si Presidente sa kapipirma ng mga kawalan bagong after 2028, di ba? Bagong presidente, tsaka ulit sila tatrabaho. At least yung 2028, tapos na. Solve na sila. Solve na sila. Solve na. Mahirap mag-solve ng ganyan. Magastos siguro yung solve na ganyan. 9 o'clock ng umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.